malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Alessandra. Ang lamig ng karayom na bumaon sa kanyang balat at ang lamig ng hangin na humahaplos sa kanyang braso. Amoy alkohol ang buong paligid. Isang amoy na laging nagpapaalala sa kanya ng mga ospital at ng walang katapusang takot. Ngunit pinilit niyang huwag magpaapekto. Para ito kay Angelo, para sa kanyang munting anghel. Okay ka lang ba, ma'am? Tanong ng isang nurse. Ang boses nito'y mahinahon. Tumangulang si Alessandra. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa isip niya, tinatawag na niya ang pangalan ng kanyang asawa. Marco, nasaan ka na? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, gumulong sa kanyang sentido. Hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pag-asa. Naniniwala siyang pagkatapos nito, magiging buo na ang lahat. Tatanggapin na siya ng pamilyang matagal na niyang pinapangarap na maging bahagi. Ang pamilya Montoya. 2 linggo pa lang ang nakakaraan nang maganap ang hapunan na nagbago ng lahat. Ang mansyon ng mga Montoya ay napuno ng katahimikan na halos nakakabingi. Tanging ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ang maririnig. Si Doña Imelda, ang matriarka ng pamilya, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Kumusta ang lagay ng kumpanya, Marco? Tanong ni Doña Imelda. Ang tingin ay nakapako sa kanyang anak. Maayos naman po, Mama. Mabilis na sagot ni Marco. We are planning to expand sa Visayas region. Napangiti si Alessandra. Laging ganito si Marco, masipag at dedikado. Iyon ang isa sa mga katangiang minahal niya rito. Ngunit ang ngiti ni Doña Imelda ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Maganda yan. Kailangang mas palakasin pa natin ang Montoya Holdings. Isang araw, lahat ng ito ay mapupunta sa aking apo. Biglang bumaling ang tingin ng matanda kay Alessandra at sa isang iglap, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi pa rin siya sanay sa titig nito. Isang titig na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao at laging may nakikitang pagkukulang. At ikaw, Alessandra, sabi ni Doña Imelda, ang boses ay may bahid ng lamig. Siguraduhin mong aalagaan mo ng mabuti ang aking apo. Siya ang kinabukasan ng pangalang Montoya. Opo, Mama. Mahinang sagot ni Alessandra. Napayukoy siya at hinawakan ang kamay ni Marco sa ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ng asawa. Isang senyas ng suporta. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam ang nakababatang kapatid ni Marco na si Sebastian. Bago umalis, lumapit ito kay Alessandra. Ate, mag-ingat ka palagi. Bulong nito. May kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata. Si Sebastian lang ang tanging Montoya na nakaramdam siyang tunay na katanggap-tanggap. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, niyakap siya ni Marco mula sa likuran habang nakatanaw siya sa labas ng bintana. Huwag mo nang isipin ang sinabi ni Mama, sabi ni Marco. Ang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga kayo ni Angelo. Mahalaga rin kayo sa akin, sagot niya. Isinandal ang ulo sa dibdib nito. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. At iyon na nga. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Doña Imelda sa opisina nito. Doon, sa pagitan ng mga mamahaling libro at antigo, sinabi ng matanda ang kanyang karamdaman. Isang sakit sa bato na unti-unting pumapatay sa kanya. Kailangan ko ng transplant, Alessandra, sabi ni Doña Imelda. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan sa mga mata nito. At ikaw ang tanging pag-asa ko. Natigilan si Alessandra. Isang kidney. Hinihingi nito ang isang bahagi ng kanyang katawan. Ang sabi ng mga doktor, compatible tayo. Patuloy ng matanda. Isipin mo ito, Hija. Isang maliit na sakripisyo para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Para sa kinabukasan ng anak mo. Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan.
Isang maliit na sakripisyo. Nang gabi ring iyon, kinumbinsi siya ni Marco. Isipin mo, mahal, sabi nito, hawak ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, mamahalin ka na ni Mama. Tatanggapin ka na niya bilang isang tunay na Montoya. Magiging masaya na tayo, isang buong pamilya para kay Angelo. Ang pangako ng isang buong pamilya. Iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Lumaki siyang ulila at ang pagkakaroon ng isang kompletong pamilya ay ang kanyang pinakamalaking pangarap. Kahit pa may pag-aalinlangan, pumayag siya. Ngunit isang gabi, bago ang nakatakdang operasyon, palihim siyang pinuntahan ni Sebastian sa hardin. Ate, sigurado ka na ba talaga rito? Tanong nito. Ang muka ay puno ng pag-aalala. May iba namang paraan. Pwede tayong maghanap ng ibang donor. Huwag mong ilagay sa alanganin ng sarili mo. Desisyon ko ito, Sebastian, matatag niyang sagot. Para ito sa pamilya. Anong klaseng pamilya ang hihingi ng ganitong sakripisyo? Mahinang sagot ni Sebastian, puno ng pait. Hindi na nakasagot si Alessandra. Ngayon, habang nakahiga siya sa malamig na higaan ng ospital, pilit niyang iwinaksi ang mga salita ni Sebastian. Pinili niyang maniwala kay Marco. Pinili niyang maniwala sa pangarap. Tumingin siya sa kanyang kaliwa. Sa kuna kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Angelo. Ilang linggo pa lang ito, mula nang isilang. Ang perpektong mukha nito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Pangako, anak, bulong niya. Pagkatapos nito, bubuuin ni Mama ang isang masayang pamilya para sa'yo. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Alessandra. Mahal, sabi niya. Hinahanap ang kamay nito. Ngumiti si Marco at hinawakan ang kanyang kamay. Ready ka na ba? Nandito lang ako. Hihintayin kita. Salamat, sagot niya. Ang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Dahan-dahang itinulak ng mga nurse ang kanyang higaan palabas ng silid patungo sa operating room. Ang bawat metro na kanilang tinatahak ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nang nasa tapat na sila ng malaking pintuan na may nakasulat na operating room, huminto sila. Tumingin si Alessandra sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Marco, mahal na mahal kita. Mahal din kita. Sagot nito at muling ngumiti. Ngunit habang dahan-dahang nagsasara ang mga pinto, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Marco. Isang bagay na ngayon niya lang napansin. Hindi ka ba? Hindi rin pag-aalala. Isang bagay na mas malamig. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Bago pa man niya masuri kung ano yon, ang pintuan ay tuluyan ng nagsara at ang tanging nakita na lang niya ay ang nakakasilaw na ilaw sa itaas niya. Isang paulit-ulit na tunog ang unang pumasok sa kamalayan ni Alessandra. Bip! 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 Mabibigat ang kanyang mga talukap, tila may nakadagan na kung ano. Sinubukan niyang imulat ang mga ito, ngunit isang manipis na siwang lang ang kanyang nagawa. Puting kisame ang sumalubong sa kanya, malabo at umiikot. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. Tapos na. Yun ang naisip niya. Tapos na ang operasyon. Sinubukan niyang gumalaw at doon niya naramdaman. Isang matalim na kirot ang pumunit sa kanyang kanang tagiliran. Isang sakit na nagpaigting sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Napasinghap siya. Ang sakit ay nagpagising sa kanyang buong diwa. Nasaan siya? Iginala niya ang kanyang paningin. Isang pribadong silid sa ospital, malinis, tahimik. May isang IV stand sa kanyang tabi. Ang dextrose ay dahan-dahang tumutulo patungo sa kanyang ugat. May narinig siyang marahang paggalaw. Isang nurse ang nag-aayos ng kanyang kumot. Gising na po pala kayo, ma'am? Sabi ng nurse. Ang nangiti nito ay professional. Tubig, hirap na sabi ni Alessandra. Agad siyang inabutan ng baso na may straw. Pagkatapos uminom, bahagya siyang gumaan.
Ang unang tanong na namutawi sa kanyang isipan ay lumabas sa kanyang bibig. Anak ko? Si Angelo? Ayos lang ba siya? Ang ngiti ng nurse ay bahagyang nag-atubili. Kailangan niyo po munang magpahinga ng husto, ma'am. Huwag po muna kayong mag-isip ng kahit ano. Inayos nito ang kanyang unan at chinek ang IV drip. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Alessandra. Bakit hindi siya sinasagot ng diretso? Gusto kong makita ang anak ko. Pagpilit niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Please, nasaan si Angelo? Tatawagin ko na lang po ang asawa ninyo, ma'am. Sabi ng nurse, umiiwas sa kanyang tingin at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Alessandra sa nakakabinging katahimikan na pinupuno lamang ng tunog ng heart monitor. Bawat beep ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Bakit? Anong nangyayari? Ang imahe ni Marco, bago siya ipasok sa operating room, ay bumalik sa kanyang alaala. Ang ngiti nito, ang malamig na bagay sa mga mata nito. Hindi. Pinapraning niya lang ang sarili niya. Pagod lang siya. Bumukas ang pinto. Si Marco. Nakahinga ng maluwag si Alessandra. Ngunit ang ginhawa ay agad na napalitan ng pagtataka. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang buhok ay maayos na nakasgel. Hindi ito mukhang isang asawang nag-alala at naghintay sa labas ng operating room. Mukha itong galing sa isang business meeting. Gising ka na pala. Ang boses ni Marco ay walang emosyon, walang bakas ng pag-aalala o pagmamahal. Malamig, kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon. Marco, sabi ni Alessandra, ang boses ay basag. Si Angelo? Nasaan si Angelo? Gusto ko siyang makita. Naglakad si Marco palapit sa paanan ng kama, ngunit hindi man lang siya hinawakan. Pinag-cruise nito ang mga braso sa dibdib. Nasa mabuting kalagayan na siya. Anong ibig mong sabihin? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Marco. Tila ba naiinis pa? Hindi mo na siya kailangang alalahanin, Alessandra. Ipinadala na namin siya sa isang lugar kung saan mas magiging maayos ang pagpapalaki sa kanya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Alessandra. Hindi niya maintindihan. Anong lugar? Bakit? Hindi ko maintindihan, Marco. Simple lang, Alessandra, sabi ni Marco. At ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay puno ng pandidiri. Hindi ka karapat-dapat magpalaki ng isang Montoya. Isa kang pagkakamali. Isang balakid sa pamilya. Ngayong nakuha na namin ang kailangan namin sa'yo, hindi ka na namin kailangan. Ang mundo ni Alessandra ay gumuho. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang libo-libong bubog. Hindi totoo yan. Bulong niya, ang mga luha ay nagsimulang bumuhos na parang agos ng ilog. Nagbibiro ka lang, di ba? Marco, sabihin mo sa aking nagbibiro ka lang. Mukha ba akong nagbibiro? Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Alessandra. Isang sigaw ng purong sakit at pagkabaliw. Sinubukan niyang bumangon. Sinubukan niyang abutin ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak. Isang matinding kirot ang muling pumunit sa kanyang tagiliran. Mas masakit pa kaysa kanina. Napahiga siya pabalik. Humihingal. Nanginginig sa pinaghalong sakit ng katawan at kaluluwa. Marco, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, ang boses ay paos na sa pag-iyak. Anak ko, ibalik mo ang anak ko. Pakiusap. Sa halip na maawa, lalo lang tumigas ang mukha ni Marco. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nurse na hindi niya pa nakikita kanina. Malalaki ang kanilang katawan at walang emosyon ang kanilang mga mukha. May hawak silang isang hiringgilya. Anong gagawin ninyo? Takot na tanong ni Alessandra. Sinubukang umatras palayo. Pinigilan ng dalawang nurse ang kanyang mga braso.
Nagpumiglas siya. Huwag! Bitawan ninyo ako! Marco, tulungan mo ako! Marco! Ngunit si Marco ay tumalikod na. Hindi man lang ito lumingon. Itinurok ng isang nurse ang karayom sa kanyang IV line. Naramdaman ni Alessandra ang malamig na likidong mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Agad na bumigat ang kanyang mga braso at binti. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga ungol. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Ang huling imahe na nakita niya bago siya tuluyang nilamon ng dilim ay ang likod ng kanyang asawa. Ang likod ni Marco na papalayo ng papalayo habang dinudurog nito ang kanyang puso, ang kanyang pag-asa at ang kanyang buong pagkatao. Yelo. Ang una niyang naramdaman ay ang pangangamoy, amoy kalawang at alikabok, amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy, amoy ng kalungkutan, ibang-iba sa amoy ng alkohol at gamot sa ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na puting kisame ang kanyang nakita, kundi isang kisameng may mga patak-patak ng amag at mga sapot ng gagamba. Ang ilaw ay nanggagaling sa isang maliit at maruming bintana na may mga rehas na bakal. Bumangon siya at naramdaman niya ang pananakit ng kanyang likod dahil sa matigas na papag na kanyang hinihigaan. Ang kirot sa kanyang tagiliran ay nandoroon pa rin, isang palagiang paalala ng kanyang sakripisyo, isang walang kwentang sakripisyo. Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng isang maliit na kwarto. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na. May isang maliit na mesa at isang upuan sa sulok. Iyon lang. Walang telebisyon, walang telepono. Tanging ang nakakabinging katahimikan. Saan siya dinala? Isang matandang babae na nakaputing uniforme ang pumasok, hindi man lang kumatok. Naglapag ito ng isang plato ng kanin na may tuyo at isang basong tubig sa mesa. Kumain ka na, sabi ng babae. Ang boses ay magaspang. Nasaan ako? Tanong ni Alessandra. Ang lalamunan ay parang may buhangin sa sobrang pagkauhaw at pag-iyak. Nasa isang lugar kung saan ka dapat naroroon. Walang ganang sagot ng matanda. Home for the aged. Dito ka muna hanggang sa kailangan. Isang bahay para sa mga matatanda. Dito siya itinapon, na parang isang basurang hindi na kailangan. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Alessandra. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng sakit at kabaliwan. Paano nangyari ito sa kanya? Hindi niya ginalawang pagkain. Sa sumunod na araw, ganoon ulit. Isang plato ng kanin at isda at isang basong tubig. Hindi pa rin niya ginalaw. Ano pa ang silbi ng pagkain kung wala na siyang dahilan para mabuhay? Kinuha nila ang kanyang anak, si Angelo, ang kanyang munting anghel, ang tanging ilaw ng kanyang buhay. Ang mga araw ay lumipas na parang isang mahabang bangungot. Nakaupo lang siya sa kanyang papag, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang buhok ay hindi na nasusuklay. Ang kanyang katawan ay nangayayat. Ang kanyang mga mata ay nawalan na ng kinang. Minsan, sumisigaw siya. Tinatawag ang pangalan ni Angelo, ang pangalan ni Marco. Nagmamakaawa, nagagalit, ngunit walang sumasagot. Tanging ang alingaw-ngaw lamang ng sarili niyang boses sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon. Nawawalan na siya ng pag-asa. Ang dilim ay unti-unti nang lumalamon sa kanyang pag-iisip. Siguro, mas mabuti na lang na mamatay. Mas mabuti na lang na matapos na ang lahat ng paghihirap. Isang gabi, habang mahimbing na ang lahat, may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Hindi niya ito pinansin, baka dagalang. Ngunit may tumawag sa kanyang pangalan. Isang pamilyar na boses. Ate Alessandra? Napabangon si Alessandra. Ang boses na yon. Kilala niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa labas, sa dilim,
Nakatayo ang isang anino. "Sebastian?" "Ako nga, ate," sabi ng anino. At nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, nakita niya ang mukha nito. Puno ng awa, puno ng pagsisisi. Anong ginagawa mo rito?" "Ilang araw na kitang hinahanap, ate. Sinabi ni mama na nagbakasyon ka daw sa probinsya para magpagaling. Pero hindi ako naniwala," sabi ni Sebastian. Ang boses ay nagmamadali. "Hindi ko alam na ganito kalupit ang gagawin nila sa'yo. Patawarin mo ako, ate. Patawarin mo ang pamilya ko." Nagsimulang manubig ang mga mata ni Alessandra. Sa lahat ng sakit at pagtataksil na kanyang naranasan, ang makakita ng isang taong nag-aalala sa kanya ay tila isang patak ng tubig sa isang taong nauuhaw sa disyerto. "Kinuha nila ang anak ko, Sebastian," umiiyak niyang sabi. "Kinuha nila si Angelo." "Alam ko, ate, at hindi ako papayag," sabi ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. "Makinig ka, hindi ako pwedeng magtagal." May inabot si Sebastian sa kanya sa pagitan ng mga rehas na bakal. Isang paper bag. "Pagkain yan at gamot. Kailangan mong lumakas," sabi nito. At may isa pa siyang inabot. Isang maliit, lumang cellphone. "Itago mo to. Huwag mong hahayaang may makakita. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Huwag kang mag-alala sa bayad. Ako na ang bahala." Nanginginig na hinawakan ni Alessandra ang mga bagay na yon. Pagkain, gamot, isang cellphone. Mga simpleng bagay, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay simbolo ng pag-asa. "Sebastian, bakit mo to ginagawa?" Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian. "Dahil ito ang tama, ate. At dahil may utang na loob ako sa'yo, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na parte ako ng pamilya, kahit alam nating lahat na hindi naman talaga." Hindi na nagpaliwanag pa si Sebastian. "Kailangan ko nang umalis bago pa may makakita sa akin," sabi nito. "Pero babalik ako. Pangako. At tandaan mo to, ate." Tumingin si Sebastian ng diretso sa kanyang mga mata. "Huwag kang susuko, ate. Ibabalik natin ang anak mo." At sa isang iglap, nawala na ito sa dilim. Naiwan si Alessandra, yakap-yakap ang paper bag at ang cellphone. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng sakit o galit, luha ng isang munting liwanag. Kinain niya ang pagkain, ininom niya ang gamot, itinago niya ang cellphone sa ilalim ng kanyang higaan. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa siyang dahilan para mabuhay. Mayroon pang naghihintay sa kanya. Angelo. Makalipas ang ilang araw, habang papalubog ang araw, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaking nakapormal na suit, may dalang itim na briefcase. Hindi ito pamilyar. Hindi ito isang Montoya. Kumatok ito ng marahan sa kanyang pinto bago pumasok. "Magandang hapon po," magalang na bati ng lalaki. Tumingin lang si Alessandra, puno ng pagtataka at pag-iingat. Ngumiti ang lalaki. "Ako po si Attorney David Reyes. Narito po ako para sa inyo." "Para sa akin? Sino ang nagpadala sa'yo?" "Ang pamilya ninyo po." Natawa ng mapait si Alessandra. "Wala akong pamilya." Umiling si Attorney Reyes at maingat na inilapag ang kanyang briefcase sa mesa. Binuksan niya ito at naglabas ng ilang mga dokumento. "Patawad po sa aking pagtatama, ngunit nagkakamali po kayo," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso at puno ng kahulugan. "Ginang Alessandra del Rosario, mayroon po kaming kailangang ipaalam sa inyo tungkol sa inyong tunay na pagkatao." Del Rosario. Ang apelyidong yon ay umalingaw sa loob ng maliit na silid, tila isang salitang banyaga na walang anumang kahulugan para kay Alessandra. Tinitigan niya ang abogado, si Attorney Reyes, hinahanap ang anumang bahid ng pagbibiro sa mukha nito. Wala.
Tanging seryosong profesionalismo lamang ang kanyang nakita. Hindi ko po kayo maintindihan, mahinang sabi ni Alessandra. Ang apelyido ko ay Santos. Iyon ang apelyido ko mula nang magkamalay ako sa ampunan. Iyon po ang akala ng lahat. Mahinahong paliwanag ng abogado. Maingat nitong inilabas ang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Nang mangyari po ang aksidente sa sasakyan, 25 taon na ang nakakaraan, ang tanging nakaligtas ay isang sanggol na babae. Kayo po iyon. Napakunot ang noo ni Alessandra. Ang kwentong iyon ang laging sinasabi sa kanya ng mga madre sa ampunan. Natagpuan siya malapit sa isang nagliliyab na sasakyan. Walang sino mang kamag-anak na nakilala. Ang inyong mga magulang, sina Dr. Ricardo at Mrs. Elena del Rosario, ay kapwa namatay sa insidenteng iyon. Patuloy ni Attorney Reyes, may inilabas siyang isang lumang litrato, isang masayang mag-asawa, nakangiti sa kamera. Sa pagitan nila, isang maliit na sanggol na nakasuot ng puting bestida. Nanginginig na kinuha ni Alessandra ang litrato. Ang mga mata ng babae sa larawan. Parang mga mata niya, ang nangiti ng lalaki. May kung anong pamilyar dito. Paano? Paano kayo nakakasiguro na ako yan? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. Binuksan muli ng abogado ang envelope at inilabas ang isang opisyal na dokumento. Isang resulta ng DNA test. Ang locket na suot ninyo mula pagkabata, na nasa pangangalaga pa rin ng ampunan, ay may naiwang hibla ng buhok ng inyong ina. Nagmatch po ito sa DNA ninyo 100%. Ang locket. Ang tanging bagay na pag-aari niya mula sa kanyang nakaraan. Ang mundo ni Alessandra ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang sarili. Isang ulilang nagngangalang Alessandra Santos ay isang kasinungalingan. Siya ay isang Del Rosario. Ang pamilya Del Rosario? Sabi ni Attorney Reyes, napansin ang pagkalito sa kanyang mukha, ay ang nagmamay-ari ng Del Rosario Medical Group, isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na medical corporation sa buong bansa. Natigilan si Alessandra. Del Rosario Medical Group. Narinig na niya ang pangalang iyon. Minsan, sa isang pag-uusap, narinig niyang binanggit iyon ni Doña Imelda na may halong galit at pagkasuklam. Sila po ang karibal ng Montoya Holdings. Dagdag ng abogado na tila nabasa ang kanyang iniisip. Sa loob ng maraming dekada, ang dalawang pamilya ay mortal na magkaaway sa mundo ng negosyo. Sinubukan ng mga Montoya na pabagsakin ang kumpanya ninyo ng maraming beses, ngunit hindi sila nagtagumpay. Mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa isipan ni Alessandra, at ang nabubuong larawan ay nakakakilabot. Hindi siya basta-basta na pangasawa ni Marco. Hindi aksidente na kailangan ni Doña Imelda ng kidney mula sa kanya. Sila, alam ba nila kung sino ako? Tanong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa takot. Isang bagong damdamin ang gumagapang sa kanyang sistema. Isang bagay na malamig at matalim. Wala po kaming direktang ebidensya. Malungkot na sagot ng abogado. Ngunit ang lahat ng pangyayari ay tila nagtuturo sa isang napakasakit na konklusyon. Isinara ni Alessandra ang kanyang mga mata. Ang lahat ng kabaitan ni Marco noong una. Ang pagpilit ni Doña Imelda na magpakasal sila kaagad. Ang aksidenteng pagkakatuklas na compatible sila para sa transplant. Hindi iyon tadhana. Iyon ay isang plano. Isang plano na sirain ang huling nabubuhay na Del Rosario. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng payat, maputla, may malalalim na eye bags, isang babaeng wasak, isang biktima. Ngunit sa likod ng nasirang imaheng iyon, sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab. Ang sakit ay nandoon pa rin, humihiwa sa kanyang puso.
Ang pangungulila sa kanyang anak ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ngunit ngayon, ang sakit ay may kasama ng galit, isang malamig, matatag, at determinadong galit. Hindi na siya si Alessandra Santos, ang ulilang sunod-sunuran. Siya si Alessandra del Rosario at kinuha ng mga Montoya ang lahat sa kanya. Humarap siya kay Attorney Reyes, ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya nakayuko, ang kanyang mga balikat ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matalim. Ano ang minana ko? Tanong niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Kayo po ang nag-iisang tagapagmana, sagot ng abogado. Sa inyo po lahat ang Del Rosario Medical Group, kayo po ang bagong chairperson. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alessandra. Pera, kapangyarihan, impluwensya. Mga bagay na hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit ngayon, ang mga ito ang kanyang magiging sandata. Gagawin ko ang lahat para makuha ang nararapat sa akin, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng bigat at pangako. At sisimulan natin sa mga Montoya. Isang taon ang lumipas, isang makintab na itim na luxury car ang huminto sa tapat ng nagtataasang gusali ng Montoya Holdings. Bumukas ang pinto ng sasakyan, isang stiletto heel na gawa sa mamahaling leather, ang unang lumabas at tumapak sa semento. Sumunod ang isang babae. Nakasuot siya ng isang pulang power suit na tila hinulma para sa kanyang perpektong mukhang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapatingkad sa kanyang matalas na panga at matapang na mga mata. May suot siyang salamin, ngunit hindi nito maitago ang lamig at determinasyon sa kanyang tingin. Hindi na siya ang babaeng payat at wasak na nakakulong sa isang bahay ampunan. Siya ay isang reynang nagbabalik para bawiin ang kanyang kaharian. Itinaas niya ang kanyang tingin sa dambuhalang logo ng Montoya Holdings. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nandito na si Alessandra del Rosario at ang laro ay ngayon palang magsisimula. Isang taon nang namumuhay sa kasinungalingan si Sebastian. Sa umaga, siya si Sebastian Montoya, ang masunuring anak at Vice President ng Montoya Holdings. Ngunit sa gabi, sa lihim, siya ang nag-iisang kakampi ni Alessandra. Tinitiyak na ligtas ito at nakakatanggap ng lahat ng suporta na kaya niyang ibigay nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya. Nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatitig sa mga numero sa computer screen, ngunit hindi naman talaga binabasa. Ang kanyang isip ay nasa babaeng tinulungan niyang itakas. Isang taon na. Kamusta na kaya siya? Ang huli nilang pag-uusap ay nang sabihin nitong may mga abogado nang tumutulong sa kanya at kailangan muna nilang itigil ang komunikasyon para sa seguridad nito. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Ang kanyang sekretarya ay pumasok, ang muka ay namumutla. Sir Sebastian, kailangan niyo po itong makita. Itinuro nito ang malaking flat screen TV na nakasabit sa dingding na laging nakatutok sa isang business news channel at doon nakita siya ni Sebastian. Ang babaeng nasa screen ay ibang-iba sa Alessandra na huli niyang nakita. Ang babaeng yun ay payat, wasak at puno ng sakit. Ang babaeng ito ay isang apoy. Nakasuot ng itim na damit. Ang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sa ilalim ng kanyang pangalan sa screen ay may mga salitang nagpatigil sa paghinga ni Sebastian. Alessandra del Rosario, Chairwoman, Del Rosario Medical Group, Del Rosario. Ang pangalan ng mortal na kaaway ng kanilang pamilya. Isang press conference. Si Alessandra, na napapalibutan ng mga reporter, ay nagsasalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. At sa ilalim ng aking pamumuno, sabi ni Alessandra sa TV, sisimulan ng Del Rosario Medical Group ang isang bagong kabanata.
Isang kabanata ng pagpapalawak at pagbawi sa nararapat sa amin. Hindi makapaniwala si Sebastian. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng purong paghanga. Nagawa niya. Sa isip ni Sebastian, hindi lang siya nakaligtas. Nagbalik siya para lumaban. Ngunit ang paghangang iyon ay agad na napalitan ng kaba nang maisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang pamilya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina, patungo sa mansyon. At gaya ng inaasahan, ang eksena sa loob ay isang nagbabadyang bagyo. Sa sala, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Imelda, na nanonood din sa isa pang TV. Sa tabi nito ay isang basag na tasa ng tsa. Ang mamahaling porselana ay nagkalat sa sahig. Ang mukha ni Doña Imelda ay hindi nagpapakita ng gulat. Ito ay nagpapakita ng purong galit, isang malamig at nakakamatay na galit. Hanapin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yan. Utos ni Doña Imelda sa kanyang assistant sa telepono. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. Bawat butas, bawat kahinaan, gusto kong malaman ang lahat. Sa isang sulok, ang kanyang kapatid na si Marco ay hindi mapakali. Naglalakad ito pabalik-balik. Ang mukha ay kasing putla ng papel. Hindi ito maaari. Paanong nangyari ito? Bulong ni Marco sa sarili. Kinuha nito ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ng isang numero. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ibinagsak nito ang telepono sa sofa sa sobrang inis. Hindi niya sinasagot. She blocked me. Lumapit si Sebastian sa kanyang ina. Pinagsisisihan niyo po ba, Mama? Tanong niya. Ang boses ay tahimik ngunit may diin. Tumingin si Doña Imelda sa kanya. Ang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Ang tanging pinagsisisihan ko, Sebastian, ay hindi ko siya tinapos noong may pagkakataon pa ako. Ang mga salitang yon ay tumama kay Sebastian na parang isang sampal. Walang pagsisisi, walang awa, tanging walang katapusang kasamaan. Muling bumaling ang kanilang atensyon sa TV. Nagpapatuloy ang press conference ni Alessandra. Isang reporter ang nagtanong, Ma'am Alessandra, ano po ang masasabi ninyo sa mga espekulasyon na ang pagbabalik ninyo ay isang direktang banta sa Montoya Holdings? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Alessandra. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ako narito para magbanta. Sagot niya ng may kumpiyansa. I'm not here to threaten. I'm here to win. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Sebastian ang pagyanig. Hindi lang ito isang laban sa negosyo. Ito ay magiging isang digmaan. Pinanood niya si Alessandra sa screen, ang babaeng minsang naging hipag niya, ang babaeng tinuring niyang kapatid, ang babaeng halos mamatay dahil sa kanyang pamilya. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, paghanga sa kanyang katatagan, pag-aalala sa panganib na kanyang sinusuong, at isang maliit na bahagi sa kanya ang nakaramdam ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang naghahapunan ng pamilya, sa gitna ng matinding tensyon, isang delivery man ang dumating. May dala itong isang maliit at eleganteng itim na kahon para raw kay Doña Imelda Montoya. Nagtatakang binuksan ito ng kanilang katulong. Sa loob, sa gitna ng itim na satin, ay may isang puting rosas. Isang puting rosas. Ang bulaklak na pinakakinasusuklaman ng kanyang ina. Dahil ito raw ang paboritong bulaklak ng kanyang matagal ng karibal, si Elena del Rosario. Napatayo si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sa ilalim ng rosas, may isang maliit na puting card. Kinuha ito ni Sebastian at binasa ng malakas, sapat para marinig ng lahat sa silid. Ang sulat kamay ay elegante at matatag. The game is just beginning sa Ang opisina ni Alessandra del Rosario ay nasa pinakatuktok ng Del Rosario Medical Tower. Mula sa kanyang floor-to-ceiling glass window, tanaw niya ang buong syudad. Isang syudad na dati ay nilalakaran niya na parang isang anino. Ngunit ngayon,
ay tila nasa ilalim ng kanyang mga palad. Ngunit hindi ang tanawin ang kanyang tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang board na puno ng mga litrato at koneksyon. Sa gitna, ang logo ng Montoya Holdings. Sa paligid nito, ang mga litrato ni na Doña Imelda at Marco. Isang taon na siyang nagpaplano, isang taon na siyang nagpapalakas. Ang pagbabalik niya ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ay isang maingat na kalkuladong gumagalaw sa isang laro ng chess. Ma'am, nakaschedule na po ang meeting ninyo with the board of St. Michael's Medical Center, sabi ng kanyang executive assistant na si Clara. Cancel it. Malamig na sagot ni Alessandra. Hindi inaalis ang tingin sa board. Instead, I want you to start acquiring a significant number of their shares in the open market. Quietly. Po, pero sila po ay isa sa mga pinakamatagal na partner ng Del Rosario Group. Exactly, sabi ni Alessandra. At sila rin ang ospital kung saan ako naoperahan. Ang bawat pag-atake sa negosyo na ginagawa niya ay may mas malalim na layunin. Ang pagbili sa mga supplier ng Montoya, ang pagkuha sa kanilang pinakamagagaling na empleyado, lahat ay mga paraan upang pahinain ang kalaban. Ngunit ang pag-atake sa St. Michael's Medical Center ay personal. Kailangan niya ng access. Kailangan niya ng katotohanan. Makalipas ang 2 linggo, ang St. Michael's ay nasa bingit ng isang hostile takeover. Ang board of directors ay nagkakagulo. At gaya ng inaasahan ni Alessandra, may isang taong natakot. Isang gabi, isang text message siyang pumasok sa burner phone na ginagamit niya para sa mga sensitibong usapin. Gusto ko pong makipag-usap tungkol sa operasyon ninyo noon. Nars R. Nagkasundo silang magkita sa isang madilim at halos walang taong coffee shop sa kabilang dulo ng syudad. Dumating si Alessandra na nakasuot ng simpleng damit at baseball cap. Sa isang sulok, isang babaeng nasa mid-40s ang nanginginig na naghihintay. Nang makita siya nito, halos matapon nito ang kanyang kape. Ma'am Alessandra, salamat sa pagpunta, sabi ni Alessandra. Umupo sa tapat nito. Alam kong malaking panganib ito para sa'yo. Hindi na po ako makatulog sa gabi, ma'am, sabi ng nurse. Ang mga mata ay puno ng takot at guilt. Nandoon po ako nung operasyon. Isa po ako sa mga assistant. May mga bagay na hindi tama. Gaya ng ano? Ang medical records ninyo. Pineke po ang mga yon. Ang orihinal na resulta ng inyong mga test ay nagsasabing perpektong malusog ang pareho ninyong kidney. Walang dahilan para tanggalin ang isa. Kahit na inaasahan na niya ito, isang kirot pa rin ang dumaan sa puso ni Alessandra. Ang kasamaan ng mga Montoya ay walang hanggan. Nasaan ang orihinal na records? Tanong ni Alessandra. Itinago po sa isang lumang file room sa basement, pero kinuha rin po agad ng mga tao ni Doña Imelda, sabi ng nurse. Pero bago po nila kinuha, gumawa po ako ng kopya. Nanginginig na inabot ng nurse ang isang manipis na folder kay Alessandra. Patawarin niyo po ako sa aking kaduwagan. Natakot po ako para sa aking pamilya. Ginawa mo na ang tama ngayon, sabi ni Alessandra. Kinuha ang folder. At sisiguraduhin kong hindi ka mapapahamak. Nang gabing iyon, sa kanyang malawak at tahimik na opisina, mag-isa si Alessandra. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang maliit na lamp sa kanyang mesa. Sa harap niya, ang nakasarang folder. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Ang bawat pahina ay isang sampal. Mga technical jargon ng medisina, ngunit sapat ang kanyang natutunan sa nakalipas na taon para maintindihan ang mga ito, ang mga resulta ng laboratorio, ang mga chart. Lahat ay sumisigaw ng isang katotohanan. Siya ay perpektong malusog, walang sakit, walang depekto. Ito ay purong paglapastangan, isang pagpatay na hindi pisikal, kundi pagpatay sa kanyang pagkatao at pagkababae. Nakarating siya sa huling pahina, ang surgical report. Nakalista dito ang mga pangalan ng buong medical team. At sa ilalim, sa linya ng lead surgeon,
May isang pangalan at isang pirma. Isang pangalan na hindi niya kilala, ngunit nakasulat ng malinaw at elegante. Dr. Isabella Reyes. Isinara ni Alessandra ang folder. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang tambol sa digmaan. Sino si Isabella Reyes? Isang bayarang doktor? Isang kasabwat ng mga Montoya? Kailangan niyang hanapin ang babaeng ito. Siya ang susi. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone, ang isa na para lamang sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pangalan ni Sebastian ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito. Ate, kamusta ka na? Masayang bati ni Sebastian sa kabilang linya. Ayos lang ako, Seb. Napatawag ka? Oo, may maganda akong balita. At gusto ko sanang ikaw ang isa sa mga unang makakaalam. Ano iyon? Narinig niya ang excitement sa boses nito. Na-engage na ako, ate. Finally, sinagot na niya ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alessandra. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, masaya siyang makarinig ng magandang balita para sa nag-iisang taong naging mabuti sa kanya. Wow! Congratulations, Seb! I'm happy for you. Salamat, ate. At sana makilala mo siya. Gusto kitang ipakilala ng formal sa fiancé ko, si Isabella. Sigurado akong magkakasundo kayo. Ang nangiti sa mukha ni Alessandra ay naglaho. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nanigas, Isabella. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Isabella Reyes. Nabitawan ni Alessandra ang hawak na ballpen. Gumulong ito sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesa at nahulog sa sahig. Ngunit hindi man lang niya iyon pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay nasa boses sa kabilang linya ng telepono. Isabella. Ang pangalan ay parang isang sumpa. Isang pangalan na naging sentro ng kanyang paghihiganti. At ngayon, ito pala ang pangalan ng babaeng magpapasaya sa nag-iisang taong naging kakampi niya. Ate, nandyan ka pa ba? Tanong ni Sebastian. Ang boses ay may bahid ng pagtataka. Pinilit ni Alessandra na lunukin ang pait na namuo sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang mag-isip. Ito ay isang bitag o isang malupit na tadhana? Oo, nandito pa ako, Seb. Sagot niya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Pasensya na. Nabigla lang ako. Congratulations ulit. Kailan ko ba siya makikilala? Gusto mo sa dinner bukas? Ako na ang bahala sa lahat. Masayang alok ni Sebastian. Perfect. Sagot ni Alessandra. Ang salita ay lumabas na parang yelo. Kinabukasan, bago umalis, humarap si Alessandra sa isang full-length mirror. Pinili niya ang isang damit. Isang pulang-pulang bodycon dress na bumabagay sa kanyang katawan. Hindi ito isang ordinaryong damit. Ito ang kanyang baluti. Ang kulay nito ay kulay ng dugo at kulay ng digmaan. Inayos niya ang kanyang buhok at naglagay ng pulang kolorete sa labi. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi na biktima. Siya ay isang mangangaso. At ngayong gabi, kikilalanin niya ang kanyang biktima. Sa isang mamahaling restaurant, naaninag niya agad si Sebastian. Nakatayo ito, kumakaway. Ang mukha ay puno ng ngiti. Sa tabi nito, nakaupo ang isang babae. Maganda si Isabella Reyes. Mahinhin. Ang kanyang nangiti ay tila kayang magpainit ng isang malamig na gabi. Mukha siyang isang anghel. Ngunit alam ng mga demonyo kung paano magsuot ng maskara ng anghel, isip ni Alessandra. Ate, buti nakarating ka. Masayang salubong ni Sebastian. Siya na pala si Isabella, ang fiancé ko. Babe, si Ate Alessandra. Tumayo si Isabella at inilahad ang kamay. It's an honor to finally meet you, Del Rosario. I've heard so many good things about you from Sebastian. Inabot ni Alessandra ang kamay nito. Malamig, bahagyang nanginginig. Ngumiti si Alessandra. Isang ngangiti na pinraktis niya ng paulit-ulit. Please call me Alessandra. At ako rin. Masaya akong makilala ka.
Ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Ang kanilang mga ngiti ay perpekto. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagsimula na ng isang digmaan na sila lang dalawa ang nakakaalam. Naging masaya ang simula ng hapunan. Si Sebastian ang nagsasalita para sa kanilang lahat, punong-puno ng kwento tungkol sa kanilang mga plano sa kasal. Si Isabela naman ay paminsan-minsang tumatawa, nagdaragdag ng mga matatamis na komento. Si Alessandra ay tahimik lang na nakikinig, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Isabela. Alam mo ba, ate, si Isabela ang isa sa mga pinakamagaling na surgeon sa henerasyon niya. Pagmamalaki ni Sebastian, napakarami na niyang natulungang pasyente. Ito na ang pagkakataon ni Alessandra. Itinigil niya ang paghiwa sa kanyang steak at tumingin ng diretso kay Isabela. Talaga? Nakakabilib. Ang pagiging doktor ay isang napakadakilang propesyon, isang sagradong panunumpa para magligtas ng buhay. Salamat, mahinhing sagot ni Isabela, bahagyang napayuko. Alam mo, patuloy ni Alessandra, ang boses ay tila nagkukwento lang. May narinig akong isang kwento kamakailan tungkol sa isang batang doktor. Magaling, matalino, ambisyosa. Naramdaman ni Alessandra ang pagbabago sa hangin. Si Sebastian ay interesado, ngunit si Isabela ay biglang nanigas. Pero isang araw, sabi ni Alessandra, habang dahan-dahang itinaas ang kanyang wine glass, dumating ang isang pagsubok. Inalok siya ng malaking halaga at katanyagan. Ang kapalit, kailangan niyang isantabi ang kanyang konsensya. Kailangan niyang gamitin ang kanyang bisturi, hindi para magligtas, kundi para manakit. Klang! Nahulog ni Isabela ang kanyang tinidor sa plato. Ang tunog ay umaling-awngaw sa kanilang mesa. Lahat sila ay napatingin dito. Ay, sorry, sabi ni Isabela. Ang muka ay namumutla. Medyo madulas lang ang kamay ko. Okay ka lang, babe? Nag-aalalang tanong ni Sebastian. Oo naman. Pilit nang ngumiti si Isabela. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Alessandra ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Nakakalungkot na kwento, di ba? Pagtatapos ni Alessandra, tinitigan si Isabela. Isipin mo, ipagkanulo ang iyong panunumpa. Ipagbenta ang iyong kaluluwa sa demonyo. Para sa akin, iyon ay kasalanan na hindi na kayang pagbayaran. Hindi na nakasagot si Isabela. Uminom na lang ito ng tubig. Ate naman, sabi ni Sebastian, sinisubukang pagaanin ng tensyon. Kumakain tayo. Pwede bang mas masayang topic naman? Sinisira mo ang gabi namin eh. I'm just making conversation, Sebastian. Sagot ni Alessandra, ang boses ay malamig. Hindi nagtagal. Nagpaalam si Isabela na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan ng umuwi. Agad namang tumayo si Sebastian para ihatid ito. Naiwan si Alessandra sa mesa. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon. Nakita na niya ang katotohanan sa mga mata ni Isabela. Takot. Sa parking lot, pagkatapos ihatid si Isabela sa sasakyan nito, hinarap ni Sebastian si Alessandra. Ang masayang mukha nito kanina ay napalitan ng pagkadismaya. Ano bang problema, ate? Tanong nito. Bakit ang lamig ng pakikitungo mo sa kanya? Halos hindi mo siya tiningnan sa mata. Si Isabela na yon, ang babaeng pakakasalan ko. Sana naman maging masaya ka. Para sa akin. Tumingin si Alessandra sa bunsong kapatid ng lalaking sumira sa kanya. Nakita niya ang sinseridad at pagmamahal sa mga mata nito. Nasaktan siya para dito. Nag-iingat lang ako, Sebastian. Mahinang sagot niya. Para sa'yo. Nag-iingat? O hinuhusgahan mo siya dahil isa siyang Montoya sa hinaharap? Hindi na sumagot si Alessandra. Sumakay na lang siya sa kanyang sasakyan at umalis. Iniwan si Sebastian na puno ng pagkalito at sama ng loob. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, isang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon ng mga Montoya.
Mabilis na bumaba si Isabela at pumasok sa madilim na library kung saan naghihintay ang isang anino. Alam niya, Doña Imelda? Sabi ni Isabela. Ang boses ay nanginginig sa takot. Hindi siya nagsalita ng diretso, pero alam kong alam na niya o malapit na niyang malaman. Dahan-dahang umikot sa kanyang silya si Doña Imelda. Ang muka ay kalmado na parang isang lawa na walang hangin. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab. Kung ganoon, kailangan mo siyang unahan. Tumayo ang matanda at lumapit kay Isabela. Hinawakan ng babae sa balikat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng bahagya. Tapusin mo na si Alessandra bago pa niya tayong lahat sirain. Ang atake ay dumating na parang isang biglaang bagyo sa isang tahimik na karagatan. Isang umaga, pagbukas ni Alessandra ng telebisyon, ang kanyang muka ang bumungad sa lahat ng news channels, ngunit hindi ito tungkol sa tagumpay ng kanyang kumpanya. Bomba sa medical industry, Del Rosario Medical Group. Inirereklamo dahil sa substandard na mga medical equipment. Kamatayan ng isang pasyente, isinisisi sa depektibong pacemaker mula sa kumpanya ni Alessandra Del Rosario. Insider, nagsalita na matagal nang alam ng management ang problema. Napatayo si Alessandra, nanlalaki ang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Tumunog ang kanyang telepono at sunod-sunod na tawag ang pumasok mula sa kanyang mga board members, abogado at PR team. Ang Del Rosario Medical Group ay nasa gitna ng isang malaking eskandalo. Sa opisina, ang lahat ay nagkakagulo. Sa loob lang ng ilang oras, ang stock market value ng kanilang kumpanya ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Ang mga investigador mula sa Department of Health at Food and Drug Administration ay dumating. May dalang search warrant. Hindi ito totoo, sabi ni Alessandra sa kanyang mga department heads. Ang bawat equipment na binibili natin ay dumadaan sa pinakamahigpit na quality control. Isa itong setup. Ngunit wala silang magawa. Ang ebidensya ay malinaw. May mga pekeng dokumento na nagpapatunay na aprobado niya ang pagbili ng mga murang equipment mula sa isang kaduda-dudang supplier sa China. May mga pekeng email at ang pinakamatindi, may isang whistleblower, isang dating empleyado na sinisante niya 2 buwan na ang nakakaraan dahil sa pagnanakaw. Ito ay gawa ni Imelda. Bulong ni Alessandra sa sarili habang nakatayo sa harap ng kanyang bintana. Pinagmamasdan ang mga media vans na nakapalibot sa kanyang gusali na parang mga buwitre. At ni Isabela. Nasa isang meeting si Sebastian nang matanggap niya ang balita. Pinanood niya ang report sa TV sa conference room at ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Hindi iyan magagawa ni ate, sabi niya sa kanyang sarili. Nang umuwi siya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina at si Isabela na magkasama sa sala, umiinom ng tsa, tila nagdiriwang. Nakita mo na ba, anak? Masayang sabi ni Doña Imelda. Lumalabas na ang tunay na kulay ng babaeng yon. Gainid. Walang pakialam sa buhay ng iba, basta't kumita lang. Hindi ako naniniwala. Matigas na sagot ni Sebastian. Kilala ko si Alessandra. Lumapit sa kanya si Isabela at niyakap siya. Babe, alam kong mahirap itong tanggapin, pero kailangan mong makita ang katotohanan. Siguro ay nabago na siya ng pera at kapangyarihan. May kung anong hindi tama. Si Isabela na dapat ay nag-aalala ay tila sobrang kalmado. Kinagabihan, sa kanilang silid, sinubukan ni Sebastian na kausapin muli ang kanyang fiancé. Paano ka nakakasiguro, Isa? Tanong niya. Alam kong may alitan sa pagitan ng mga pamilya natin, pero ang magbenta ng depektibong gamit na papatay ng tao, ibang usapan na yon. Nagsimulang umiyak si Isabela. Mga luha ng isang taong nasasaktan. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, Seb? Bakit mas pinaniniwalaan mo pa rin siya? Hindi mo ba nakikita? Sinisiraan niya ako sa'yo. Sinusubukan niya tayong paghiwalayin. Niyakap ni Sebastian si Isabela. Pinatahan ito.
Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang puso niya ay nagsasabing magtiwala sa babaeng pakakasalan niya. Ngunit ang kanyang kutob ay may sinisigaw na iba. Kinabukasan, habang nasa opisina si Isabela, naiwan si Sebastian sa bahay nito. May hinahanap siyang dokumento sa briefcase nito. Hindi niya sinasadyang may nahulog na isang maliit na notebook. Pinulot niya ito. Ito ay ang lumang planner ni Isabela mula sa nakaraang taon. Dahil sa curiosity, binuklat niya ito. Karamihan ay mga schedule ng surgery at meetings. Ngunit sa isang petsa, ang petsa ng operasyon ni Alessandra, may isang entry na nakasulat sa maliit na letra sa gilid. St. Michael's Pani, Special Case, Confidential. Per DI instruction, DI Doña Imelda. Nanlamig ang buong katawan ni Sebastian. Nagpatuloy siya sa pagbuklat. Sa mga sumunod na linggo, may mga entry tungkol sa mga malaking halaga ng perang pumasok sa account nito na may katabing note na bonus SMC. St. Michael's Case. Biglang tumunog ang telepono ni Isabela na naiwan sa mesa. Hindi niya sinasadyang makita ang pangalan sa screen. Mama Imelda. Hindi niya dapat ginawa, pero ginawa niya. Sinilip niya ang message preview. Magaling ang ginawa mo. Siguraduhin mong hindi na makakabangon si A. Make sure Sebastian suspects nothing. See you later. Ang hininga ni Sebastian ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang babaeng mahal niya. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang ina. Sila ang may gawa ng lahat. Nakatayo si Alessandra sa gitna ng kanyang madilim na opisina. Ang board of directors ay humihingi ng kanyang pagbibitiw. Ang gobyerno ay naghahanda ng kaso laban sa kanya. Ang media ay sinisira ang kanyang pangalan. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay unti-unti siyang iniiwan. Tumingin siya sa kanyang reflection sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakita niya ay pagod. Nag-iisa. Tinalo na naman siya. Sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pera, ng kanyang paghihiganti, sa huli nag-iisa pa rin siyang muli. Katulad noong araw na iniwan siya sa isang taga-isang silid sa bahay ampunan. Tila ba wala ng pag-asa? Tila ba natalo na siya sa laro ng mga demonyo? All is lost. Habang siya ay nakatayo roon, sa bingit ng pagsuko, tumunog ang kanyang burner phone. Ang teleponong matagal nang tahimik. Nanginginig na sinagot niya ito. Ate! Ang boses ni Sebastian sa kabilang linya ay basag at puno ng sakit. Ate, kailangan nating mag-usap. May nalaman ako tungkol kay Isabela at kay Mama. Ate, patawarin mo ako. Biglang, sa gitna ng kadiliman, isang maliit na kislap ng apoy ang muling nagliyab. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit bago pa man makasagot si Alessandra, may narinig siyang isang ingay sa background ni Sebastian. Isang tunog ng nababasag na gamit. Seb, anong nangyayari? Walang sumagot. Tanging ang tunog ng isang nagkakagulong sitwasyon. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ng kanyang ina. Sebastian, ano ang ginagawa mo sa mga gamit ko? Ibalik mo yan. Pagkatapos, ang linya ay naputol. Nakatitig si Alessandra sa kanyang telepono. Sa kamay ni Sebastian, hawak nito ang susi sa katotohanan. Ngunit ngayon, si Sebastian mismo ay nasa panganib. Revised cliffhanger based on the new development. Sebastian, sa kanyang pagmamadali na makahanap ng higit pang ebidensya, ay hinalughog ang private office ng kanyang ina sa mansyon. Nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na bagay sa loob ng isang nakabukas na drawer, isang locket na may inisyal na A. Ito ang locket na laging suot ni Alessandra noon. Ngunit sa likod nito may isang maliit na susi. Isang susi para sa isang safety deposit box. Nang kukunin na niya ito, biglang pumasok si Doña Imelda. Sebastian, ano ang ginagawa mo sa mga gamit ko? Sigaw ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik nang makita ang locket sa kamay niya. Ibalik mo yan. Ang mga mata ni Doña Imelda ay parang mga nagbabagang uling nang makita nito ang locket sa kamay ni Sebastian.
Sa isang iglap, ang imahe ng isang mahinahon at kalkuladong matriarka ay naglaho at napalitan ng isang desperadong hayop na nasukol. "Ibigay mo sa akin yan!" sigaw nito, sinusubukang agawin ng laket. Umatras si Sebastian, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Ano ito, Mama? Bakit nasa inyo ang laket ni Ate Alessandra? At para saan ang susing ito?" "Wala kang pakialam." Sa halip na sumagot, sinugod siya ni Doña Imelda. Nagulat si Sebastian sa biglaang lakas ng kanyang ina. Nagpambunuo sila at sa kanilang paghahatakan, natabig nila ang isang mabigat na paperweight hat na gawa sa salamin mula sa ibabaw ng mesa. Bumagsak ito sa sahig at nabasag, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Sebastian. Sa ilalim ng paperweight, sa isang lihim na kompartimento sa mesa, ay may isang maliit na digital voice recorder. Mabilis itong dinampot ni Sebastian. Bago pa man makakilos ang kanyang ina, pinindot niya ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang boses ni Isabela. "Doña Imelda, hindi ko na po yata kaya. Natatakot ako. Paano kung malaman ni Sebastian?" Sumunod ang boses ng kanyang ina, malamig at walang awa. "Gagawin mo ang sinabi ko, Isabela. Malaki ang utang na loob mo sa akin. Ako ang nagbigay sa iyo ng karera mo. At ako rin ang pwedeng bumawi niyon. Ang kailangan mo lang gawin ay sirain si Alessandra. Ang pag-ibig ni Sebastian ay isang maliit na presyo para sa kinabukasan mo." Napatigil si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang recording ay isang malinaw na ebidensya ng blackmail at konspirasyon. Ito na ang kailangan ni Sebastian. Hindi na siya nagsalita. Mahigpit na hawak ang locket at ang recorder. Tumakbo siya palabas ng opisina, palabas ng mansyon, hindi pinapansin ang mga galit na sigaw ng kanyang ina sa likuran. Habang nagmamaneho siya, walang ibang laman ang kanyang isip kundi isang pangalan. Alessandra. POV. Alessandra. Halos isang oras nang naglalakad pabalik-balik si Alessandra sa kanyang opisina. Ang biglaang pagkaputol ng tawag ni Sebastian, ang mga sigaw na narinig niya, kinakabahan siya. Ngunit sa ilalim ng kaba, may pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang assistant at sa likod nito isang Sebastian na gulagulanit ang anyo. Ang kanyang damit ay lukot, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi kayang ilarawan sa salita. Sinensyasan ni Alessandra ang kanyang assistant na iwan sila. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Dahan-dahang lumapit si Sebastian sa kanyang mesa. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Alessandra. Inilapag niya ang dalawang bagay sa ibabaw ng makintab na kahoy, ang digital recorder at ang pamilyar na locket. "Patawarin mo ako, ate," sabi ni Sebastian. Ang boses ay basag. Tinitigan ni Alessandra ang mga bagay sa mesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang recorder. Pinindot niya ang play. Habang tumutugtog ang recording, nakatayo lang si Alessandra, walang reaksyon. Ngunit sa loob niya, ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Ang bawat salita ay nagpapatigas sa kanyang puso at nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Nang matapos ito, ibinaba niya ang recorder. "Paano mo nalaman?" tanong niya. "Nakita ko ang planner ni Isabela at pagkatapos, ito." Itinuro niya ang locket. "Nasa private office ni Mama." Kinuha ni Alessandra ang locket na matagal nang nawawala sa kanya. Sa loob, naroon pa rin ang maliit na kupas na larawan ng kanyang mga magulang at sa likod ng larawan, ang maliit na susi. "Ito," sabi ni Alessandra, "ang huling alas niya laban sa akin." "Magkasama tayo dito, ate," sabi ni Sebastian at sa wakas ay nag-angat ng tingin. "Hindi ako isang Montoya sa dugo. Nalaman ko ang katotohanan. Anak ako ng driver na namatay para iligtas ang papa. Inampon nila ako, pero hindi ako kailanman naging tunay na pamilya. Ngayon,
Naiintindihan ko na. Ang loyalty ko ay wala sa kanila. Nasa tama. Nasa sa sayo. Isang tango lang ang isinagot ni Alessandra. Ngunit sa kilos na yon, isang alyansa ang nabuo. Isang alyansa na yayanig sa pundasyon ng imperyo ng mga Montoya. Ang emergency shareholders meeting ng Del Rosario Medical Group ay ipinatawag kinabukasan. Ang layunin, patalsikin si Alessandra Del Rosario bilang chairperson dahil sa eskandalong kinasasangkutan niya. Ang conference room ay puno ng mga taong naka-corporate attire. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa unahan, nakaupo si Doña Imelda Montoya bilang isang major investor. Ang mukha ay nagpapakita ng tagumpay. Sa tabi niya, si Marco at isang namumutlang si Isabela. Nagsimula na ang meeting. Pinag-uusapan na ang matibay na ebidensya laban kay Alessandra nang biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran. Lahat ay napalingon. Pumasok si Alessandra. Naglalakad siya na may awtoridad at kumpiyansa na para bang pag-aari niya ang silid. Hindi siya natatakot. Hindi siya biktima. Ngunit hindi ang kanyang pagdating ang nagpatigil sa hininga ng lahat, kundi ang lalaking naglalakad sa tabi niya. Si Sebastian Montoya. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Marco, hindi makapaniwala. Si Doña Imelda ay napatayo. Ang muka ay hindi maipinta sa gulat at galit. Sebastian, anong ginagawa mo? Hindi pinansin ni Sebastian ang kanyang ina. Naglakad sila ni Alessandra patungo sa harap. Bago ninyo ako husgahan, nagsimula si Alessandra. Ang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Meron lang akong isang bagay na gusto kong iparinig sa inyong lahat. Isinenyas niya ang kanyang technical team. Isang malakas na tunog ang narinig mula sa mga speaker. Ang boses ni Isabela. Doña Imelda, hindi ko na po yata kaya. Ang boses ni Doña Imelda. Gagawin mo ang sinabi ko, Isabela. Ang buong recording ay ipinarinig. Bawat salita ng panloloko, bawat salita ng pagbabanta. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Ang mga board members ay napatingin kay Doña Imelda. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pandidiri. Si Marco ay napayuko sa hiya. Si Isabela ay humahagulgol na sa isang sulok. Si Doña Imelda ay parang isang estatwang, unti-unting nabibitak. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng gumuho. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Isang patibong. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang sariling mga salita ang bumasag sa kanyang imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay nagsisimulang magsigawan at ang security ay tinatawag, si Alessandra ay naglakad ng dahan-dahan. Nilagpasan niya ang nagkakagulong mga tao. Huminto siya sa harap mismo ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Tinitigan niya si Doña Imelda, na ngayon ay nakaupo na lang, talunan at wasak. Hindi pa tayo tapos, malamig na sabi ni Alessandra. Mayroon pa akong huling sorpresa para sa'yo. Ang huling sorpresa ni Alessandra ay hindi isang recording o isang dokumento. Ito ay isang tao. Isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair ang dahan-dahang itinulak papasok sa conference room ng isang nurse. Ang kanyang mukha ay may mga marka ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin at puno ng alaala. Natigilan si Doña Imelda. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala, napalitan ng purong takot. Manggardo? Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Imelda, sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. 25 taon. 25 taon kong itinago ang sikreto mo. Si Manggardo, ang driver ng pamilya Del Rosario. Ang nag-iisang saksi sa aksidente na pumatay sa mga magulang ni Alessandra. Isang aksidenteng sinadya, isang aksidenteng plinano ni Doña Imelda upang maalis ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Pinirahan siya ni Imelda
at pinagbantaan para manahimik habang buhay. Ngunit ngayon, sa tulong ni Alessandra, handa na siyang sabihin ang katotohanan. Iyon na ang huling pako sa kabaong ng mga Montoya. Ang iskandalo ay sumabog ng mas malaki pa kaysa sa inaasahan. Hindi na lang ito tungkol sa corporate fraud. Ito ay tungkol na sa multiple murder. Nawala sa mga Montoya ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang reputasyon. Si Doña Imelda at Isabela ay parehong inaresto. Si Marco, bagamat hindi direktang kasangkot sa mga krimen, ay naiwang mag-isa sa gitna ng gumuho nilang mundo. Pasan ang kahihiyan ng kanilang pangalan. At ang pinakamahalaga sa lahat, para kay Alessandra, ibinalik sa kanya ang kanyang anak. Ang kanilang muling pagkikita ay hindi enggrande. Ito ay naganap sa isang tahimik na silid sa pangangalaga ng social services. Ang isang taong gulang na si Angelo na may mga matang katulad ng sa kanya ay nasa bisig ng isang social worker. Dahan-dahang lumapit si Alessandra. Nang makita siya ng bata, hindi ito umiyak. Tinitigan lang siya nito na may pagtataka. Angelo, ribulong ni Alessandra, ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Anak, si mama ito. Kinuha niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Amoy gatas at sanggol. Ang bigat nito sa kanyang mga braso ay ang pinakamatamis na pakiramdam sa buong mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng paghihiganti ay nawala. Ang tanging natira ay ang purong pagmamahal ng isang ina. Makalipas ang ilang buwan, ang Del Rosario Medical Group ay muling bumangon mula sa abo. Mas matatag kaysa dati. Si Alessandra, na nilinis ang kanyang pangalan, ay kinilala bilang isang bayani sa mundo ng korporasyon. Isang araw, nagmaneho siya papunta sa City Jail. Sa visitation area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Doña Imelda. Ang dating makapangyarihang matriarka ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kinuha ni Alessandra ang telepono. Bakit ka nandito? Tanong ni Imelda. Ang boses ay walang lakas. Para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka? Tinitigan siya ni Alessandra. Walang galit, walang pagkasuklam, tanging isang malalim na awa. Hindi, mahinahon niyang sagot. Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita. Natawa ng mapait si Doña Imelda. Hindi ko kailangan ng pagpapatawad mo. Alam ko, sabi ni Alessandra, hindi kita pinapatawad para sa'yo. Ginagawa ko to para sa akin. Para tuluyan ko nang maisara ang kabanatang ito. Para makalaya na ako sa galit na matagal kong kinimkim. Simula ngayon, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Ibinaba ni Alessandra ang telepono, tumalikod at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon. Sa labas ng bilangguan, naghihintay sa kanya si Sebastian. Karga-karga si Angelo na masayang naglalaro. Tapos na ba? Tanong ni Sebastian. Tumango si Alessandra. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Oo, tapos na. Minsan nakikita ni Alessandra si Marco. Isa na itong construction worker. Payat. Sunog sa araw. Kapag nakikita siya nito mula sa malayo, yumuyuko lang ito at umiiwas ng tingin. Hindi na kailangan ng salita. Ang kanyang habambuhay na pagsisisi ay sapat ng kaparusahan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkasama silang tatlo sa dalampasigan. Si Angelo ay masayang nagtatampisaw sa tubig habang binabantayan siya ni Sebastian. Nakaupo si Alessandra sa buhangin, pinapanood sila. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga alon ay payapa. Hinaplos niya ang kanyang tagiliran. Nandoon pa rin ang peklat mula sa operasyon, ngunit hindi na ito masakit kapag hinihipo.
Hindi na ito isang simbolo ng pagtataksil at sakit. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Isang paalala na ang mga pinakamalalim na sugat ay kayang maghilom. Isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, ang araw ay palaging muling sisikat. Lumapit si Sebastian. Buhat-buhat ang tumatawang si Angelo at umupo sa tabi niya. Ano na ang susunod? Tanong ni Sebastian, nakatingin sa kanya. Tumingin si Alessandra sa papalubog na araw sa karagatan. Ang langit ay puno ng mga kulay, kahel, rosas, lilila. Isang magandang tanawin, isang pangako ng panibagong umaga. Ngumiti siya. Isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon, pagpapatawad, at panibagong pag-asa ni Alessandra. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Mahal naming tagapakinig sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa sakit na naramdaman ni Alessandra at may mga sandaling napuno ako ng pag-asa sa kanyang hindi matatawarang katatagan. Sapagkat ang kwento ni Alessandra ay isang paalala sa ating lahat na ang mga sugat ng kahapon ay hindi hadlang para sa isang mas magandang bukas. Ito ay isang testamento na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad unang-una sa ating mga sarili upang makapagsimulang muli. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang aral na inyong napulot? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa ating susunod na pagkikita, lagi ninyong tatandaan. Pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw.